Bukas na magsisimula ang pagpili ng bagong Santo Papa sa proseso na kung tawagin ay conclave. Bakit nga ba ikinukulong sa Sistine Chapel ang mga kardinal sa paghahalal ng pinakamataas na lider ng simbahang Katolika? At live mula sa harap ng Paul VI Hall kung saan isinasagawa ang mga general congregations ng mga kardinal sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon. Cheryl, mga kardinal dito sa labas nga ng Pope Paul VI Hall, at dito may isang kardinal na kinakausap lamang ang mga media. Ngayon kasi yung ika-12 congregation ng mga kardinal bago mangyari yung conclave o pagpili ng Santo Papa, no? At itong conclave na to pinaganda na nga nila para sa pagkakandado sa mga cardinals electors na isang tradisyon na nagsimula pa sa ibang bahagi ng Italia. Kahit madaling araw, puspusa ng preparasyon sa St. Peter's Square sa Vatican para sa conclave na magsisimula bukas. Kabilang dyan ang pag-ayos ng sound system. Sisimula ng conclave sa isang misa sa St. Peter's Basilica bago dalhin sa Sistine Chapel ang mga kardinal kung saan sila mananatili hanggat walang napipiling bagong lider ng simbahang Katolika. Ang tradisyong ito nagsimula sa Palace of the Pope sa Viterbo, Italy noong 1268 matapos pumanaw ni Pope Clement IV. Magulo noon sa Roma at matindi ang away ng dalawang grupo na nag-iimpluwensya sa cardinal electors. Kaya ang inaasahang 5 araw na botohan na uwi sa isang taon. Dito na nagalit ang mga tao sa Viterbo at pinilit na umaksyon na mga kardinal. Hindi nila makuha yung 2/3 na pilitan silang isara rito dahil nakasalalay doon ang ekonomiya, lahat yung kaligtasan ng mamamayan at higit sa lahat yung kaayusan ng simbahan. Doon tinatawag na nahiwalay sila sa mundo. Pero wala pa rin naibotong Santo Papa. Kaya binawasan ng mga taga-Viterbo ang pagkain ng mga kardinal habang nasa palasyo. Dahil sa hindi pa rin makapili ng Santo Papa yung mga kardinal noong panoong iyon, napilitang ipatanggal itong bubong para ma-expose sila sa ulan, init at lamig at makapaghalal na ng Santo Papa. Inabot ng halos 3 taon ang pananatili ng mga kardinal sa loob ng palasyo hanggang sa hirangin si Teobaldo Visconti bilang Santo Papa. Tinawag siyang Pope Gregory X. Isang archdeacon ng Liege, hindi isang kardinal at lalong hindi papari. Kilala siya sa pagiging diplomatiko. Naisip nila na siya ang maaaring mamuno at higit sa lahat maging tulay para sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga dalawang grupo. Sa pag-upo ni Pope Gregory X, isinapormal niya sa pamamagitan ng konstitusyon na dapat ay nakakandado sa isang lugar ang mga kardinal para malayo sa anumang impluensya. Isang tradisyong isinasabuhay pa rin hanggang ngayon. Cheryl, yung mga lumalabas na kardinal dito sa Synod Hall, talagang mailang pa rin sa media, may ilang naharang ng mga press, pero matipid ang kanilang mga sagot, lalo't meron nga silang sinumpaan na or oath of secrecy na sinasabi. Pero hindi pa malinaw kung ito na bang umagang session ng congregation ng mga cardinals ang magiging huli na kanilang gathering bago nga magsimula ang conclave bukas, o baka magkaroon pa mamayang hapon. Wala pa tayong confirmation tungkol dyan, pero sigurado na talagang yung mga cardinal electors ay naghahanda para sa pagsisimula ng conclave bukas, May 7. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez, nag-uulat live mula sa Vatican. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.